Gandang araw guys. So itong ating mga pugo ngayon is nasa kanilang day 23 na. So pasensya na kayo, ang bagal ng pacing natin. Sabi ko sa inyo, nung day 19, ililipat na natin. Pero sobrang busy natin. So today, today na, day 23 ng ating mga pugo is maglilipat tayo. Bakit? So kailangan ko na talaga itong gawin kasi kahapon or the other day is meron daw dalawang namatay. So parang nasisikipan na sila dito. Dito daw, parang nalunod yung ulo dito sa painuman. So, ang tingin ko is masikip sila, kasi nga malalaki na. So, tara, ilipat natin, tingnan natin kung ilan yung kakasya dito. So, first pugo natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pati mo na. Ayan. So, lagay muna natin itong 25. Transfer natin dun sa ating layering cage. Meron tayong maliit na space dito na binuksan. So, makakatikim na ng malaki-laking space yung ating mga pugo. So first na to is 25. And ang goal natin is like 150 or 175 lang per layer. Doon. Yan. So guys, makikita nyo naman na successful yung ating pagpapalaki sa ating mga DOC2 RTL. Kasi ngayon is transferring na tayo ng kanilang bahay. And hindi ko alam pero tataba naman ng mga natin. Pero kung hindi lang talaga to hintayin ko pa sana ng saktong 25 days pero mukhang hindi na talaga pwede. So yan. So 25 yan. So first 25 na napalagay dito sa ating layering cage. And then magdagdag pa ulit tayo. Masasabi ko guys na successful talaga yung ating yung ating brooding. Bakit? Kasi nga kapag transfer na tayo ng ng mga DOC. Ngayon RTL na sila guys. So ilang days na lang or ilang weeks lang yung antay natin. And pwede na. Pwede na itong mag-start na mangitlog. So, ito yung naging journey natin sa pagbubrood natin ng 500 na mga DOC. Gusto kong mag-thank you sa inyo kasi sumubaybay kayo dun sa serye natin ng DOC2 RTL. So, meron na tayong first 25 sa loob. Then, dagdag na natin tong another 25. So, meron tayo ditong total ng 50. Ito po is 23 days old. So transfer na natin dito nga para at least mas maluwag, mas madali silang lumaki. Mas hindi sila nag-aagawan sa patuka. So yung brooder ko na 2 feet by almost 8 feet, hindi po siya advisable for me. Hindi siya advisable na lagyan ng around 250 na mga DOC. Or pwede naman, pero wag nyo siyang papaabutin ng 20 days. Kasi lumalaki po yung mga pugo and nagkokos talaga siya ng siksikan doon sa loob ng ating brooder. So kung gusto nyo na lumaki sila doon hanggang 25 days old, siguro at least 150 to 200 heads lang yung mga DOC na ilagay nyo doon. And then, kahit lumaki sila hanggang 25 days old, I think po na hindi sila magiging siksikan. Kasi ngayon, 23 days old pa lang, around 250 heads per brooder, is talagang nagsisiksikan yung mga pugo. So, sinasabi ko sa inyo,
Kasi nga, since ando naman tayo sa progress or sa process ng trial and error, uh, meron tayong natutunan sa pag-aalaga natin ngayon ng DOC na to is hindi pala pwedeng lumampas ng 250 or hindi natin pwedeng paabutin ng 250 yung mga DOC doon sa ganung sukat. Bakit? Kasi nga magiging siksikan po sila. And then kapag nagsiksikan nga, nagkokos din ng pagkamatay, mortality ng ating mga pugo. So based on our records po sa pag-aalaga natin ng until 23 days, meron tayong 4 na mortality. Ang nakakalungkot lang is ganitong size na yung dalawang namatay. Though magkaibang layer naman siya, isa sa baba, isa sa taas. Pero nakakalungkot pa rin kasi namatayan tayo ng ganito na kalaki. So supposed to be yung mga ganito kalaki, hindi na dapat yan basta-basta namamatay. Kasi nga, mas malakas na yung immune system yan. Naka-adapt na yan sa paligid. So ayun, dagdagan na lang natin to. And then, pakita ko sa inyo kapag natapos natin yung pagta-transfer ng mga pugo natin dito sa ating layering cage. So ito po ay layering cage na kasi dito na sila mag-start mangitlog, dito nagugulong yung mga itlog nila. So ayan, yung sa last na video natin, naglagay tayo nito. Makita nyo, ito po yung harang muna natin dito sa pagulungan ng itlog para hindi rin sila lumusot. And maganda to kapag ganito yung nakalagay, makikita nyo kung pag meron na siyang itlog. Kasi yung iba nilalagyan siya ng sako or kawayan, hindi mo makikita kung may itlog na kasi nahaharangan mo yung butas. Itong ganitong screen is kita mo kaagad kung meron na siyang itlog. Mas madali mong monitor yung mga pugo mo kung meron na ba silang itlog or wala pa. So, tapusin lang natin yung pagta-transfer natin ng mga RTL and makita natin kung ilang layers ba talaga yung magagamit natin. Makapag-transfer na tayo guys ng mga pugo. Yan yung natin, itsura nila. So, 150, 150, 150, and then dito, parang wala pa siyang 50 pieces. Kasi syempre, meron tayong mortality. Pero, imagine nyo, ang haba kasi itong cage na to is 2 feet by 10 feet. Imagine mo yung brooder ko is 2 feet by, parang 7 feet nga lang yun eh. Tapos nakalagay doon 250 heads. Ito 150 lang. So, siksikan talaga sila, So, I highly suggest na kapag maglalagay kayo ng, mag-brood kayo, start pa lang, wag nyo na siyang damihan doon sa cage. So, kung sabi natin, standard tayo, 2 feet by 10 feet na brooder, maganda na yon. So, parang ganito na yung kahaba. So, lagay lang kayo ng mga around 200. 200 heads lang para hindi sila masyado siksikan. Kasi, pag naging siksikan, yun nga, nagkakos talaga siya ng mortality. And pansin ko kasi matagal na hindi ko na i-balance yung level nung laman ng brooder. So yung taas, medyo mas manipis ng konti yung katawan. Kasi syempre hinahawakan ko pag dilipat based dun sa nasa baba. So ibig sabihin, mas nakakatuka ng maayos yung nasa baba versus dun sa nasa taas kasi nga siksikan sila. So parang 300 ata yung nasa taas, din 200 yung nasa baba. So imagine yung space na kinain. So, medyo naging problematic. So, at least meron tayong natutunan sa, natin, sa ating brooding. And ito, yan. So, lagay natin yung patukaan nila para makatuka na rin sila. And wala na tayong dito, guys, kasi hindi naman siya tinransport ng malayo. So, hindi natin kailangan problemahin yung kung na-stress ba masyado yung mga pugo. So, na-stress man sila, pero very minimal lang kasi tinransfer lang naman natin sa ibang cage. Yan. So, ito po ang patukaan natin. Hindi ako nagkakamali. Ito po ay yung tinatawag na metal stud. Ito po ay 3 inches. 3 inches po yung kanyang, pag nag-order kayo ng ganitong klase ng metal stud. So, maglalagay tayo ng patuka dyan. And then, mag-start sila na tumuka. So imagine niyo itong metal stud na ito. Napakatagal na nito. Napakatagal na itong metal stud na ito ever since na nag-start tayo ng pagpupugo. Ito na to. So wala na silang ibang gagawin kundi magpatuka. Pakita ko sa inyo, nililinisan ng ating Kuya Bubo yung mga painuman. So yung painuman po ng mga pugo, yung layering, nasa likod po, nasa likod. Ang sa harap is yung patukaan. Kapag magde-design kayo ng inyong
patukaan and painuman. Lagi pong nasa likod and then lagi pong nasa harap. And pag maglalagay kayo ng sapin ng plywood, yan yung plywood na yan, i-extend nyo po i-extend nyo ng konti hanggang sa matakpan yung, maabot ba yung yung patukaan. Para pag umipot yung mga pugo, hindi po matatapunan yung inyong patukaan. Same with po dun sa painuman, yung likod rin, i-extend nyo rin ng sagad siya na, sapat, sapat na matakloban yung inyong painuman para pag nag-ipot, hindi po papatak doon sa painuman yung mga ipot ng pugo. Ayan. So tingnan natin yung yung ating painuman na nililinisan. Po si Kuya Buboy natin. So binabrush niya yung binabrush niya yung painuman para sigurado na malinis. So hindi na rin namin nagawa yan kung kailan apulan saka nauumpisahan. Pero okay lang naman, hindi naman agad-agad kailangan uminom ng ating mga pugo. So at least makakabawas na tayo guys ng trabaho, Kasi nga, hindi na tayo mayang maglilinis ng mga painuman ng sisiw. So diretso na tayo sa paglalagay sa ating ating painuman. So yung ating pong painuman, yung dalawa na nasa baba is 4 inches po yun. And then ito namang nililinisan ngayon ni Kuya Buboy, yan po is 3 inches. Yan po kasi yung inclusion nung pinagawa natin yung cage natin, nung nag-uumpisa pa lang tayo. Pero natutunan natin na mas maganda pala na gumamit ng 4 inches kasi mas matagal bago maubos yung laman. Hindi ka salin ng salin. Kasi pag yung 3 inches, konti lang kasi kaya niyan, capacity niyan konti lang. So mas madaling nauubos. Mas madalas kang magsasalin ng painom dyan. So boy, 4 pala. 4 pala kasi 4 na layer nga pala yung natin. So yan. Okay lang kung kukunti lang yung laman ng cage mo. Sapat lang yung 3 inches. Pero pag napuno mo, sabagay 150 lang naman yung nilagay ko. Okay na rin yan. Day 23 tayo guys, So, hanggang ngayon, ang inilalagay pa rin natin na patuka is chick booster pa rin. Ubusin lang natin yung natitira natin na isang sakong chick booster kasi ang sunod na pa-deliver na namin is starter mash na. So, sana matuto agad na tumuka yung mga pugo dito. Kasi nga, ito yung first time natutuka sila sa labas ng kanilang cages. And ito lang yung first time na nakita nila tong Tong ganitong klase ng patukaan. Pero for sure naman, kasi magugutom yung mga yan, hahanap yan ng mga patuka na tutukain nila. So, day 23 po, hanggang day 23, nagpapatuka pa rin ako ng chick booster kasi nga, yun pong laying mash, starter mash po ng Jetstar. Yan po ay, kung kailan ka nag-order, saka lang sila gagawa niyan. So, pero kung may stock naman may mga nakasabayan kang nag-order, yan, pwede ka agad. Since wala pong available dun sa dealer namin, kaya order. So by this week naman siguro, darating na rin yung starter. Bali, siya, QSM po kung tawagin, quail starter mash. And then, diretso pa rin tayo guys sa paglalagay natin ng vitamin sa painuman. Bakit? Ang lamig po talaga ngayon ng panahon. So, nakaka-stress talaga sa mga pugo. Kasi, ito na yung unang araw na hindi ko na sila iilawan. Sa gabi kasi, kahit pa paano, naglagay pa rin ako ng isang bombilya para makasigurado ako na hindi sila nilalamig. Kasi kahit ako mismo, nilalamig ako. So, ano pa tong mga pugo? Guys, gusto kong mag-thank you sa inyo kasi nakasubaybay kayo sa journey natin dito nga sa ating pag-aalaga ng pugo. And hopefully, madami kayong natututunan sa mga videos na ina-upload ng inyong Kuya Ace or Kuya Alas. And kung meron kayong mga questions about sa pagpupugo, huwag kayong mahiyang mag-comment. Sumasagot naman tayo and nagre-reply din tayo sa mga PM, sa mga nagko-comment hanggat maaari. Kaya nating sagutin, nire-replyan natin yan. So guys, ito yung journey natin sa 500 natin na DOC. Thank you kay Madam Mayet sa pag-share sa atin ng mga DOC. So nakapag-vlog tayo,
turo tayo somehow kung paano ba magpapalaki ng mga DOC2 RTL. So hanggang dito na lang muna guys itong video natin. And please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel para at least mas madami pa tayong maabot ng mga Pilipino, mga OFW na gustong mag-aral, gustong matuto ng pag-aalaga ng mga pugo. So guys, ito ang inyong Kuya Is ng Quail Farming TV. Huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya't pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.